Kuya Will, hindi ako naniniwala sa love at first sight, pero crush at first sight, nako, guilty ako dyan. At nangyari yon sa elevator ng opisina namin. Ako nga po pala si Martin, 27 taong gulang, call center agent sa ika-20 palapag ng isang BPO building sa Ortigas. Paulit-ulit ang buhay ko kasi walang jowa, trabaho, overtime, tulog. Pero isang gabi, habang nakatayo ako sa elevator, may sumakay na lalaki, security guard, gwapo. Matangkad siya, mga 5 talampakan at 11 pulgada ang taas, moreno, clean cut, matangos ang ilong, singkit ang mata, may mga mata na tahimik pero palangiti. May dimples pa. Naka-face mask siya pero kahit ganon, kita mong mukhang artistahin ng dating. Maayos ang tindig niya, parang mas mukha pa siyang disente pa siya kesa sa mga nagtatrabaho sa opisina. Lumipat siya sa ika-19 na palapag. Doon ko unang narinig ang pangalan niya mula sa isang co-agent na kilala rin siya. Edgar daw pangalan. Edgar ang poging guard sa ika-19 na palapag. Simula noon, lagi ko nang sinasakto ang break ko o kaya'y magpapanggap akong may ihahatid sa ibang floor para lang dumaan sa ika-19 na palapag. Pa-cute, pa-baby wave, at kung minsan, pa-hello. Isang gabi, habang papasok ako sa elevator, nakasabay ko siya. Kami lang dalawa. "Good evening po, sir," sabi niya. Ngumiti ako. "Good evening, Edgar, di ba?" Napalingon siya. Medyo gulat. "Paano niyo po nalaman? Tingin mo ba hindi ko babasahin nameplate mo?" Sagot ko sabay ngiti. Napakamot siya sa batok. Nahihiyang tumawa. "Ah, oo nga pala no." Mula noon, pag nagkakasalubong kami, bumabati na siya agad. Minsan, sir. Minsan, boss. Minsan naman, kuya. Nakakatawa. Pero kinikilig ako kahit tawagin pa niya akong chief. Nag-umpisa na rin kaming magkausap kapag break. Nalaman kong may asawa at anak pala siya sa probinsya. 5 years old daw yung anak niyang babae. Madalas siyang magpadala. Bihira umuwi dahil sayang daw ang gastos. Naging rutina na naming magkape tuwing pareho kami ng break. Sa convenience store lang sa baba ng building, minsan take out lang at mag-uusap sa gilid habang naka-duty siya. "Hindi ka ba nauumay sa kape sa pantry nyo?" Tanong niya minsan. "Umay na umay. Mas okay pa kape sa labas, may kasama pang kwento," sabi ko. Ngumiti siya. "Gusto ko yan, kwentong may kape." Habang tumatagal, mas dumadalas ang usapan. Minsan tungkol sa trabaho, minsan sa pamilya niya, pero minsan may mga personal na tanong na rin. Isang beses, habang sabay kaming umuwi, binanggit ko na naka-day off ako kinabukasan. "Talaga?" sabi niya. "Ako rin off bukas." Napaisip ako. Sabi ko, "Inom tayo minsan para may iba naman." Tumawa siya ng mahina. Matagal na rin akong hindi umiinom, pero mukhang kailangan ko ng kainuman ngayon. "Game," sagot ko. "Total rest day naman tayo pareho." "Sige," sabi niya. "Pero kung umulan, sa kwarto ko na lang tayo. Sayang pamasahe, di ba?" Napatawa ako. "Sigurado ka? Wala namang masama kung kwentuhan lang at inom, di ba?" Sabay kindat niya. Kinabukasan, umulan nga at hindi siya nagbiro. "Kuya Will, hindi ako magaling uminom. Pero nung gabing iyon, ibang klaseng tama ang naranasan ko. Umuulan ng malakas. Walang tigil mula hapon. Akala ko makakancel ang plano. Pero bandang 7:00, may natanggap akong text. "Nandito ka pa sa office? Kung game ka pa, tuloy tayo. Dito na lang sa kwarto ko. Medyo malamig. May extra akong t-shirt." Text ni Edgar. At dahil gago rin ako minsan pag crush ang kausap, hindi ko na pinroseso. Nag-reply lang ako ng, "Sige, padalhan mo ko ng lokasyon." Nag-commute ako papunta sa place niya, isang lumang apartment building sa gilid ng EDSA. Sa ikalawang palapag, binuksan niya ang pinto. Naka-white sando siya
at boxer shorts. Basang-basa ang buhok, bagong ligo. Grabe, nanlumo ako nang nakita ko siya. Pasensya ka na, medyo makalat, sabi niya habang pinapasok ako. Maliit lang ang kwarto. May single bed, electric fan, isang lumang cabinet, at lamesa sa gilid kung saan may 2 bote ng gin, ilang sachet ng juice, 2 baso, at ilang pirasong fishball sa platito. Umupo kami sa gilid ng kama. Tahimik nung una. Hindi ba awkward to? Tanong ko. Medyo, sagot niya. Pero parang masaya rin. Unang ikot, juice lang muna. Tapos gin. Tapos gin na may halong juice. Tapos wala ng juice. Habang lumalalim ang gabi, lumalalim din ang kwentuhan. Naging totoo na. Hindi na simpleng small talk. Nagkwento siya tungkol sa anak niya. Kung paano siya sinabihan ng asawa niya na wag nang umuwi kung di pa siya makakabili ng uniform para sa anak nila. Hindi ko nga alam kung okay pa ba kami, sabi niya. Pero mahal mo pa siya? Hindi agad siya sumagot. Mahal, pero hindi na siguro sapat. Tahimik ako. Alam ko sa sarili ko, kabit lang ako kung sakali. Assuming ako. Pero sa sandaling iyon, hindi ko naisip yon. Ang inisip ko lang, andito siya, kasama ko. Maya-maya, sabay kaming natahimik, nagkatinginan. Hindi ko alam kung sa alak ba ito o dahil matagal ko na itong pinangarap. Pero siya iyong unang lumapit. Dahan-dahan. Naramdaman ko iyong init ng hininga niya malapit sa leeg ko. Okay lang ba ito gawin ko sa'yo? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Hinawakan ko lang yung kamay niya. At doon na nagsimula ang gabing hindi ko makakalimutan. Hindi dahil sa alak, kundi dahil sa kanya. Hindi marahas, hindi rin sobrang sweet, pero totoo, malambing. Puno ng tanong na hindi binanggit pero sinagot ng mga haplos, ng katahimikan, ng mga tingin. Oo, Kuya Will, may nangyari sa amin ng gabing iyon at 2 rounds pa. Nakatulog kami na magkayakap. At nung paggising ko, hindi na ako makangiti. Kasi alam ko na, hindi lang katawan ang nabigay ko, pati puso. Kuya Will, hindi ko alam kung anong mas nakakakaba. Yung gabing nangyari sa amin ni Edgar o yung umagang magkasama pa rin kami sa iisang kama. Madilim pa nang magising ako. Nakatalikod siya sa akin, pero nakapatong pa rin ang braso niya sa bewang ko. Ramdam ko ang init ng katawan niya, ang bigat ng braso niya, at ang bigat din ng damdamin ko. Pilit kong iniwasang mag-isip, pero ang ingay sa utak ko para akong sinisigawan ng sarili ko. Anong klaseng gulon to? May asawa siya, may anak, at ako pa talaga. Umupo ako sa gilid ng kama. Gusto kong umalis agad pero bago pa ako makatayo, nagsalita siya. Martin, lumingon ako. Gising na pala siya. Sorry sabi niya. Kung na-awkward ka, kumali. Tumango ako pero hindi ako agad nagsalita. Tiningnan ko lang siya. Ang totoo, hindi ko alam kung mali ba talaga. Kasi ang tanging alam ko lang, masarap yung pakiramdam na may yumakap sa akin ng buong gabi. Hindi ko pinlano yun, dagdag niya. Hindi ko rin alam kung bakit, pero parang ang gaan mo kausap, ang gaan mo kasama. Ngumiti ako kahit medyo pilit. Ganun talaga minsan. Yung mga hindi inaasahan, yun pa yung di mo na matakasan. Nagkape kami. Instant lang, gamit yung natira niyang hot water sa thermos. Walang masyadong usap, pero hindi rin kami umiiwas tumingin sa isa't isa. Bago ako umalis, tinanong ko siya. So, ano na to? Hindi siya sumagot agad. Humigop muna siya ng kape. Tumitig sa tasa. Tapos sabi niya, hindi ko alam. Pero gusto ko pa kung okay lang sa'yo. Pagkatapos naming magkape, sinulit namin ang araw na magkasama. Ilang beses ulit may nangyari sa amin ng araw na iyon. At sa simpleng linyang iyon, nagsimula ang isang bagay na mas malalim pa sa inuman. Naging madalas na ang usap namin. Kapag break ko, bababa ako sa ika-19.
Minsan, bibili ako ng extra food. Kunyari, sobra. Pero para sa kanya talaga. May mga araw na tatambay ako sa kwarto niya pagkatapos ng shift kahit wala namang mangyari. Kwentuhan lang, tulog, sabay gising. Parang normal lang pero hindi. Pero kahit anong lambing, kahit anong saya, may isang bagay na hindi mawala sa isip ko. Mali ito. Kuya Will, sabi nila kapag masyado kang masaya, mag-ingat ka dahil baka may kapalit. Buwan na rin mula nung unang gabi sa kwarto ni Edgar. Araw-araw na akong bumababa sa ika-11 na palapag kahit wala akong kailangan. Minsan nakaupo lang ako sa bench sa tapat ng elevator. Kunyari, nagpapahinga. Pero ang totoo, hinihintay ko lang siyang sumilip, ngumiti o kahit simpleng kindat. Minsan, abot pa ako ng tanghalian. Sa pantry ng mga security guard, nakikijoin ako sa adobo nilang maalat. Tapos tatawanan niya ako kasi hindi ako sanay. Puro delivery kasi kinakain mo. Sabay abot ng tubig. Doon ako nagsimulang masanay. Sa boses niya, sa lakas ng tawa niya, sa paraan ng pag-abot niya ng baso na parang lagi akong inaalagaan. Pero isang araw, habang lumalabas ako ng elevator, papunta sa ika-11 na palapag, nasalubong ko si Jamie, ka-team ko sa call center, na kilala sa pagiging tsismosa. Nakakunot noo siya. "Hoy Martin," sabi niya, "anong meron sa baba? Araw-araw ka na lang bumababa. Hindi ka ba busy?" Pilit akong ngumiti. Nagpapahangin lang." Pero habang papalayo siya, narinig ko pang sinabi niya sa isa pa naming office mate. Parang may something to. Doon ako kinabahan. Hindi ako natakot para sa sarili ko. Natakot ako para kay Edgar. Kaya nung hapon na yon, hindi muna ako bumaba. Tinapos ko lahat ng calls, diretso log out, at umuwi ng hindi nagpaparamdam. Nag-text si Edgar, "Di ka dumaan okay ka lang?" Hindi ako agad nag-reply. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya na baka may mga matang sumusunod na sa galaw namin. Ilang araw akong umiwas. Hindi ko siya pinuntahan. Hindi ko sinagot ang mga tawag niya. Pero isang gabi, naabutan ko siyang naghihintay sa labas ng building. "Martin," mahina ang boses niya pero ramdam ang bigat. May ginawa ba akong mali? Hindi ko napigilan ang sarili ko. Nilapitan ko siya. Wala kang ginawa. Ako lang ito. Natakot lang ako. Baka kasi may makaalam." Tahimik siya, tumango. Tapos sabi niya, "Kung gusto mong tumigil na to, sabihin mo lang, tatanggapin ko." Pero hindi ko sinagot yon. Ang sinagot ko lang ay ang tanong ng mata niya. Kung gusto ko pa rin ba siya? Hinawakan ko ang kamay niya. "Ayoko pa. Hindi pa ako handang bitawan ka." At doon niya ako niyakap. Sa ilalim ng ilaw sa labas ng building, kahit may mga dumadaan, kahit may CCTV, minsan, ang pagmamahal, wala na sa tamang lugar, pero nandoon pa rin kasi totoo. Kuya Will, may mga relasyon daw na hindi kailangan ng label. May mga pagmamahalan na kahit walang pangako, may bigat. Matapos, yung gabing niyakap niya ako sa labas ng building, parang may nabuo ulit sa pagitan naming dalawa. Mas madalas na siyang nagte-text. Mas malambing na. Minsan tatawagan niya ako sa madaling araw, kahit alam kong miss lang niya marinig boses ko. Hanggang sa isang gabi, sabay kaming nakaupong magkaharap sa lamisita sa labas ng convenience store. May hawak siyang yosi. Ako naman may hawak na bote ng iced coffee. "Tara, mag-leave tayo," bigla niyang sabi. "Ha?" Tanong ko. "Saan tayo pupunta?" "Sa kahit saan. Kahit malapit lang. Basta tayong dalawa lang." At ayun na nga, ilang araw lang, approved agad ang leave namin pareho. Hindi kami lumayo. Sa isang maliit na transient lang kami tumuloy, sa Tagaytay, parang bahay lang ng tita mo. May terrace, may lumang TV, may maliit na kusina. Wala kaming ginawa kundi magluto,
manood ng kung ano-ano sa YouTube, matulog, magkwentuhan, at tumawa. Tapos minsan, bigla niya akong yayakapin sa gitna ng katahimikan. "Martin!" Bulong niya minsan habang magkatabi kami sa kama. "Kung ibang mundo to, baka ikaw na pinili ko." Napapikit ako. Hindi ako nagtanong. Hindi ko na siya pinilit magpaliwanag. Dahil kahit walang linaw, ramdam ko kung gaano niya ako minahal sa paraang kaya lang niya. Kinabukasan, habang nakasandal kami sa railing ng terrace, may bumati sa chat ni Edgar. "Mahal." Doon ako natahimik, pero hindi ko siya kinumpronta. Hinayaan ko lang, dahil alam ko naman kung sino ako sa buhay niya. Ako yung pangalawa. Ako yung tahimik lang. Ako yung hindi kailanman pwedeng ipakilala. Pero sa sandaling iyon, habang magkahawak kamay kami at humihinga ng malamig na hangin, ako muna ang pinili niya. At minsan, sapat na iyon. Kuya Will, pagbalik namin sa Maynila, ramdam kong naiwan ang kalayaan namin sa Tagaytay. Parang sa paglapag ng bus, bumalik din agad yung bigat sa dibdib. Hindi na siya agad nagparamdam kinabukasan. Nag-text siya ng may kailangan ayusin sa bahay. Pero ramdam kong may iwas sa mga salita niya. Hindi na kasing lambing. Hindi na kasing dali. Sa office, bumalik na rin yung mga sulyap. Si Jamie, di na lang nanunukso. May halong duda na ang mga tingin. Minsan naririnig ko pa sa pantry. Baka yun ang jowa niya. Pero may asawa yun, di ba? Ayoko nang lumala. Ayoko nang makadamay pa. Kaya kinausap ko si Edgar. "Pwede ba tayong magkita mamaya?" Text ko. Magkita kami sa convenience store. Pero hindi na kami tulad ng dati. Wala nang hawak kamay. Hindi na siya nakangiti. Tahimik lang siya habang iniinom ang kape. Magre-resign ako. Bigla akong sabi. Napatingin siya sa akin. Hindi agad nakasagot. "Bakit?" tanong niya. Para iwas intriga. Para rin sa'yo. Para hindi na ako mukhang umaangkin ng hindi akin. Tumingin siya sa malayo. Nagpahid ng muka. Hindi ko alam kung pawis ba o luha ang pinupunasan niya. "Martin, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka." Napangiti ako kahit ang bigat sa loob. Di umakyat ka minsan. Baka doon mo ako matagpuan." Tawa siya pero bakas ang lungkot. "Hindi pa rin tama to, Martin. Alam ko. At mas lalo kong alam." Dagdag niya. Umuwi akong magaan ang hakbang pero mabigat ang puso. Sa gabing iyon, habang nagpa-print ako ng resignation letter, doon ko lang talaga tinanggap na kabit ako. Na ako ang pangalawa. At pinili kong manatili, hindi dahil mahina ako, kundi dahil minahal ko siya. Kahit sa anong paraan. Kuya Will, akala ko pag lumipat na ako ng opisina, mawawala na siya sa sistema ko. Akala ko, pag wala na akong nadadaanan na ika-19 na palapag, o pag hindi ko na naamoy ang pabango niya tuwing dumadaan sa lobby, unti-unti ko na siyang makakalimutan. Pero hindi pala ganong kadali. Ilang linggo na sa bago kong trabaho, maayos naman. Tahimik, walang intriga. Wala ring mga mata na parang laging may alam. Pero kahit anong gawin kong abala sa araw-araw, gabi-gabi pa rin akong nauuwi sa alaala niya. Minsan, habang naglalakad ako pa uwi, may makakasabay akong security guard na may parehong tindig niya. Mapapalingon ako, umaasang siya. Minsan, sa elevator, may mabangong pabango na kamukha ng gamit niya. Mapapapikit ako dahil parang saglit siyang bumisita. Hanggang isang gabi, habang nag-aayos ako ng gamit sa apartment, may kumatok. Si Edgar. Nasa harapan ko siya, basa ng ulan. Hindi naka-uniform. Hawak lang niya isang supot ng chichirya at 2 bote ng alak. "Pwede pa ba?" tanong niya. Wala akong nasabi. Tumango lang ako. Tahimik kaming umupo sa sahig ng sala.
Wala na kaming lamesa, wala na kaming alibay, wala na rin kaming dahilan, pero nandoon pa rin siya. Martin, mahina niyang sabi, mahal kita, tumigil ang mundo ko. Pero hindi ako ngumiti, hindi ako sumagot. Uminom lang ako ng alak. Pero may pamilya pa rin ako. Tumango ako. At ako pa rin yung pangalawa. Tahimik ulit. Hanggang sa bumagsak siya sa balikat ko. At doon siya umiyak. Hindi malakas pero sapat para maramdaman kong totoo yung sakit niya. Sapat para maramdaman kong totoo rin pala lahat ng to kahit mali. Kuya Will, sa mga gabing tulad nito, hindi ko alam kung panalo ba ako o talo. Pero sa puso kong ito, kahit kabit lang ako pa rin ang pinipili niyang puntahan. Kuya Will, sa totoo lang, hindi ko alam kung kailan naging regular ang mga pagdalaw niya. Minsan, 1 beses sa 1 linggo. Minsan 2 beses. Minsan, bigla na lang susulpot kahit walang paalam. Parang may sariling daan ang puso niya papunta sa unit ko. Pagpasok niya, parang may script na kaming dalawa. Tahimik sa una. Yakap, halik, tapos sabay na lang kaming hihiga. Minsan, nakapatong ako sa dibdib niya at nilalaro ang junjun niya habang nagkwekwentuhan. Pero laging may kasamang Miss Kita at sana araw-araw ganito. Alam ko na, Kuya Will. Alam kong mali. Pero paano mo titigilan ang isang bagay na nagpapasaya sa'yo kahit mali? Paano mo isusuko ang taong sa piling mo lang nagiging totoo? Pero gaya ng lahat ng lihim, may mga pagkakataong hindi mo sila kayang itago. Isang hapon, habang papunta ako ng mall, may biglang tumawag sa akin. Si Jamie. Kaopisina ko dati. Uy, Martin, may chika ako. Napahinto ako. Ano yun? May nagtanong sa akin dati kung close kayo ni Edgar. Nanlamig ang batok ko. Sino? Yung asawa daw niya. Nagbaka sakaling makakuha ng info. Kasi parang may nararamdaman na raw siya. Natigilan ako. Parang hindi ako makahinga. Wala naman akong sinabi ha, pero ingat ka. Baka hindi lang ikaw ang binabantayan. Pag uwi ko, wala akong lakas. Nakatulala lang ako sa kisame. At sa unang pagkakataon, naisip kong umalis, putulin, tumakbo palayo. Pero kinagabihan, dumating siya. Bit-bit ang paborito naming pansit canton at 2 bote ng malamig na soft drinks. Para sa 2 pagod, pabirong sabi niya. Tiningnan ko lang siya. Edgar, mahina kong sambit, may nakaamoy na. Napahinto siya, nalungkot ang mata niya. Pero tumabi pa rin sa akin. Hindi ko na kayang mawala ka, Martin. At doon ako muling bumigay. Sa gitna ng takot, sa gitna ng kasalanan, sa gitna ng lihim na buhay. Kasi minsan kahit bawal, mahal mo pa rin. Kuya Will, ilang araw na akong kinakabahan. Simula nung sinabi sa akin ni Jamie na may naghahanap sa akin, parang hindi na ako mapakali. Kahit hindi na kami magkaopisina ni Edgar, ramdam ko pa rin ang pangamba. Ganoon pala kapag ikaw ang lihim. Hindi ka ligtas kahit sa bagong mundo mo. Hanggang isang gabi, habang kasama ko si Edgar sa unit ko, simple lang ang gabing iyon. Nood kami ng movie sa laptop, yakapan sa kumot. Parang kahit sandali, normal kami. Parang kami talaga. Pero biglang tumunog ang phone niya. Nabasa ko ang message. Love, nandito na kami sa terminal. Sunduin mo kami ha. Tahimik ang paligid. Ako pa lang ang nakabasa sa message. Nakapatong sa mesa ang phone, hindi niya agad napansin. Pero malinaw, napakalinaw. Tumayo ako, tumalikod. Paglingon niya sa akin, nakita niya yung mukha kong hindi ko na kayang itago. Siya? Tanong ko. Nandito na siya? Hindi siya agad sumagot. Bibisitahin daw ako. Kasama yung anak namin. Surprise daw. Napahawak ako sa dibdib. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Yung alam kong siya ang legal o yung kahit alam ko yon. Umaasa pa rin akong ako ang pipiliin.
Umalis ka na, mahinang sabi ko. Ngayon na. Martin, ayokong masira kayo dahil sa akin. Hindi ako ganun. Tumingin siya sa akin, yung tingin na para bang gusto niyang tumigil ang mundo. Pero tumayo pa rin siya. Kinuha ang bag. Isinara ang pinto ng tahimik. At sa pagkalapat ng pinto, doon ako bumagsak sa sahig. Hindi ako umiiyak sa sobrang lungkot. Umiiyak ako dahil sa wakas, bumalik na siya sa buhay niya. At ako, heto, mag-isa ulit. Pero sa totoo lang, Kuya Will, matagal na naman akong mag-isa. Kuya Will, 2 linggo akong tulala. Gabi-gabi akong nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa pinto, umaasa, pero pilit na nagkukunwaring okay. Si Edgar, walang paramdam. Ang huling alaala ko sa kanya ay ang marahan niyang pagsara ng pinto matapos kong sabihing, umalis ka na. At sa pagkalapat ng pintuang iyon, parang isinara rin niya ang bahagi ng mundong ako lang ang laman. Akala ko tapos na. Akala ko, ako na lang ang may dala ng bigat. Pero isang gabi, habang palabas ako ng gate papuntang 7-Eleven, may narinig akong boses. Martin, napalingon ako. Naroon siya. Nakaputing polo, may hawak na maliit na travel bag. Pawisan, maputla, parang ilang araw nang walang tulog. Hindi ko sila matiis, anya halos pabulong. Pero hindi rin kita kayang kalimutan. Tumigil ang mundo ko, Kuya Will. Gusto kong umiyak, gusto kong magalit, pero wala akong masabi. Hindi ako nagpunta rito para hingin ang tawad mo. Dumaan lang ako, kasi gusto kong marinig mong ikaw pa rin ang mahal ko. Na kahit anong gawin ko, sa'yo ako bumabalik. At sila, tanong ko, babalikan mo rin? Tumango siya. Oo, uuwi pa rin ako bukas kasi kailangan ako ng anak ko. At may mga bagay na hindi madaling talikuran. Napalunok ako. Ang sakit pakinggan, pero hindi na ako nagulat. Pero ngayon, dagdag niya, kung papayag ka, dito muna ako. Kahit sandali lang. Tumango ako. Walang salitang lumabas sa bibig ko. Pero binuksan ko ang gate. Pinapasok ko siya. At sa gabing iyon, muling naupo sa lumang sofa si Edgar. Umakbay siya gaya ng dati. Tahimik lang kami. Parehong alam naming hindi ito perpekto. Pero kahit walang kasiguraduhan, sa sandaling iyon, kami pa rin. Kuya Will, halos 1 taon na mula nang bumalik si Edgar sa pintuan ko. Bit-bit ang isang travel bag at mga salitang matagal kong inasam marinig. Hindi man niya iniwan ang pamilya niya, pinili niyang manatili sa akin tuwing kaya niya. Sa mga gabing walang tanong, walang hingi ng label. Basta andito siya. At ako, tanggap kong hindi ako ang buong mundo niya pero ako ang pahinga niya. Wala kaming litratong magkasama. Wala kaming month sari o anniversary post. Pero alam ko kung kailan niya ako unang tinawag na love. Alam ko kung ilang beses siyang nagpanggap na may overtime para lang makauwi sa unit ko at matulog sa tabi ko. Alam kong kasalanan ito, Kuya Will. Hindi ko na rin bibilangin kung ilang beses akong napapikit sa guilt. Pero mas matimbang ang pagmamahal. At sa totoo lang, sa bawat pagbalik niya, sa bawat pintig ng puso niyang para sa akin, mas pinipili kong manahimik kaysa mawalan siya. Minsan, tinanong ko siya habang magkaakbay kami sa sala. Edgar, bakit ka pa rin bumabalik kahit may naghihintay sa'yo sa probinsya? Hindi siya agad sumagot. Hinawakan lang niya ang kamay ko at bumulong. Dahil ikaw ang tahanan ko dito sa Maynila at kahit hindi ako buo, sa'yo ako totoo. Kuya Will, hindi ako ang una. Hindi ako ang legal. Pero ako ang piniling mahalin sa gitna ng kasinungalingan. At kahit lihim ang relasyon namin, sa bawat gabing tahimik kami sa loob ng maliit kong unit, alam ko, ako ang kasama niya. At sa mundong hindi ko siya pwedeng hawakan sa liwanag, mas pinipili kong yakapin siya sa dilim. Dahil sa mga pusong pagod na maghintay ng
tama, minsan sapat na ang mahal ka kahit hindi buong buo. Martin, minsan talaga, kahit alam nating mali, hindi natin mapigilan. Dahil sa puso, minsan sapat na yung may kasama ka, kahit saglit, kahit hindi sigurado. Pero habang lumalalim ang kwento mo, mas lalo akong kinabahan para sa'yo. Kasi sa bawat sandaling masaya ka, mas dumarami rin ng tanong. Hanggang kailan to? At saan ba talaga patungo ang relasyon nyo ni Edgar? Mga tagapakinig ng M2M Desires, kung kayo si Martin, susugal ba kayo sa sandaling saya kahit kapalit nito ay sakit sa dulo? O iiwas na habang maaga? Kung nakarelate kayo sa kwento ngayon, huwag kalimutang i-like, mag-comment at i-share ang episode na ito. At syempre, mag-subscribe na rin sa channel para sa iba pang mga kwento ng pag-ibig, tukso at pagkalito dito lang sa M2M Desires. Ako po si Kuya Will, laging handang makinig kahit sa mga kwentong pilit nating itinatago. Hanggang sa muli mga ka-M2M.